naganap. Meron pong isang matanda sa Ilocos Sur. Napakaingay. Sabi. Oo. Humukay ng mga issue na matagal na. Sabi nga namin yung issue ni Manong Chavit matagal na yan. Oo. Tapos sasagutin pa ba natin yun? Oh. Sige, para sa kanya, sagutin natin. Pero ang tanong, nasa na ngayon? Biglang tumahimik Ako iko-quote ko lang yung sinabi ni ni Secretary. Parang hayaan mo na, mukhang nag-uulianin. Hindi ako nagsabi nun. Sek, Sabi ba ni Sek yun? Sek. Ay, grabe. Kaya ngayon, Sek, ano po masasabi nyo? Di ba, yung katulad yan, yung sa bilyonaryo po na napanood ko kayo, talagang may kalabang kayo dun si Pupo Malus, yung parang Majin Buu? Oo, parang political analyst daw siya Yung Pupo Malus, yung parang nasa zoo. Majin Buu. Parang pinutasan na yung ilong niya. Basta babae, basta yun Yung tinatanong kayo kung nasa si Gutesa, pero kita niyo po yun tinatanong sa inyo kung nasa si Gutesa. Ano na naman kinalaman nyo doon kung nasa si Gutesa? But yung narrative nila na palabasin na palaging si Presidente ang may pasimuno, ginigipit ng Presidente. Anong masasabi Yun niyo naman ang linyahan. So, hindi pwedeng magmalinis doon. May mali siya yun. May mali siya yun. At considering na iba ang nagdala, Kaya nga. iba ang nag-prepare ng affidavit kasama. Kasama si Mike Defensor. Inamin naman to. Hindi naman nila makakilala to. Inamin to ni Mike Defensor. At dinawit niya pa si Senator Marcoleta. Magkakasama sila na tinulungan nilang gumawa ng affidavit. Tsaka Yusek, may bago lang yung interview ni Mike Defensor kay Boy Abunda. Lahat na daw ng Kongreso, dinamay niya na. Lahat daw ng Kongreso ay may 25%. As in lahat, pati DDS Congress. Para daw sa? Para daw sa kaya daw po, nakalusot yung budget kasi nga, yung dahil sa impeachment, nagbayad daw ng 25%. Dahil may 25% daw lahat. As in lahat sa Boy Abunda interview. Sususugan po, attorney. Baka naman nung panahon niya kay Gloria. Diba? Dahil congressista siya, nung panahon ni Gloria. Oo. At di ba parang binabato sa kanya yung issue na nagdadala lagi ng false witness? Actually, hindi lang, di ba, nauna yung false witness, yung una-una. I forgot the name And ito ngayon, siya naman nagreto nito kay Senator Marcoleta. Alam mo, sa totoo lang, pag napatunayan talaga, Yusik, na itong dinala ni Mike Defensor na state witness, sinungaling, damay dito si Senator Marcoleta. Baka naman si Senator Marcoleta nananahimik. Biglang dinala lang itong taong to, hindi natin alam. Pero para sa akin kasi, yung dalawa niya, parang riding in tandem yan Kasi, hindi totoo lang kinukumpara ko lang po kasi nung napabagsak yung ABS-CBN, sino po ba nagtulungan? Di ba? Silang dalawa. Kaya may nakaraan na sila So, sa mga ganyang bagay, madali silang mag-usap. At ngayon nga, si Gutesa, nababalitaan natin, nagtatago daw sa may piluka. Saan kaya yun? Nagtatago daw po sa may piluka na umot. Ayun ang balita Kahit balibalik ka rin mo, yung piluka ng mag-ama, tingin ko hindi na magbabago yung paningin ng tao na yung pinaharap nila ay talagang walang kwenta. Di ba si Gutesa, Yusek, di ba? Bigla nilang nilitaw, pinagsalita, parang kagatin mo, tapos takbo ka na, bahala na kami. Parang yun na, gagamitin namin yan. Yung sinabi mo, kami na gagamit yan. Basta ikaw, tumakbo ka na, huwag ka na magpakita. Parang ganun lang. Parang ganun yung lumalabas kasi ang pinakahuli pang interview kay Mike Defensor, sinabi niya, alam niya yung whereabouts nung Gutesa di ba? Nasa mga kabaro niya daw. So in other words... Tapos bumaligtad raw, Yusek. Diba? Yung sa rally ng sinabi niya, Gutesa, naiintindihan ka namin, bumaligtad ka na. Diba? May video daw na bumaligtad na si Gutesa. Kasi Mike Defensor, hindi mo maintindihan to Iba-iba na yung kanilang pronouncement. Ang kailangan kasi dito sa bawat bintang, dapat magbigay ng ebidensya. Tulad niyan, sabi mo, Niolo, may 25% daw. Okay?
o kung may alam na siya, kung may personal knowledge siya, magdemanda na siya. Correct. Magdemanda ka na. Alam mo na kung sino eh. Oo nga, oo. Kung totoo ha. Tama Pero yun. kung di makakapagdemanda yan, wala. Chismis lang siya. Yusek, abogado ba si Mike Defensor? Parang, Hindi naman po. Ha? hindi ko alam Hindi eh. ba, no? Hindi ko, Sorry, talaga Oo. hindi ko alam. Ako rin, hindi ko alam kung abogado siya o ano eh. Kaya siguro ganun siya. Oo. Mahirap ispellingin yung mga sinasabi. Hindi, Minsan ganito, minsan ganyan, minsan ganun. Siguro ito yung strategy. Alam mo yung Oo. strategy na gagawa ng issue, palakihin, tapos walang ebidensya, Tama. pag-uusapan. So, Ika-capture ngayon, gagrab ng mga baba yung sa ano nila, sa baba nila, Yun. para kumalat. So pag nag-spread ngayon to, yung mga tao na inosente, maaaring maniwala. Tapos pag hinanapan ng ebidensya, ibang issue ulit. Tama. Diba? Ibang issue ulit. Papatayin na nila to, ibang issue. O yan. Yan ang mahirap sa inyo. Tinodo nyo eh. May defensor, Gutesa, Marcoleta, tinodo nyo. Saldi ko. Tinodo nyo hanggang November 30. Ngayon, pagod kayo, no? BBM pa rin presidente. Nakapagod, no? Sa bulsa, tsaka sa utak. May stress kayo. Malolo ko. parang yung sinabi nga ni Yusek na napakinggan ko, yan sila, yung unang-unang labas ni Yusek Ler magtanim ng intriga, tapos kahit walang ebidensya. Yun. Yun na nga sila. Hindi nila yung ma-refute. Oo nga. It was the former President Duterte who admitted that sa Yeah. video. Na eksperto siya even before the time na siya ay prosecutor. Yeah. Maggumawa ng intriga, Yan. magtanim ng ebidensya. Yan. Kung sanay na siya dito, imposible hindi niya ito ginagawa madalas. Correct. Para yung mga kritik niya, mapakulong niya. So, eto na ngayon. Yeah, that's right. Music in English that said that the ex-president admittedly, okay? And then the ex-president admitted that the housemate fingerprint, okay? Remember that. Don't you forget that. The ex-president said the housemate is fingerprint. Naintindihan ko yun. Pag-usapan natin. Etong issue ngayon ng mag-asawa, Yusek. Diskaya. Hindi, mag-asawa nga Sara Mans. Duterte tsaka Mans. Na di umano, meron daw pong sila yung utak sa pagpapasok ng 1.6 tons ng pinagbabawal po na gamot.